Drummond, nabanggit mo ilang araw na ang nakalipas nang tanungin ka namin na hindi ka maantok dahil kay Trey. Banggitin ang pangalan mo pero medyo nakakasawa na ba ito para sa'yo? Mayroon ba itong isang bagay na maaaring ibinalita sa iyo ng mga tao at kailangan mong sagutin o anumang bagay na medyo alam mo na marahil ay nakakagambala sa iyo? Alam kong hindi ito pang-abala. Gustong pag-usapan ito ng lahat pero hindi ako naapektuhan. Parang ganun na nga talaga. Alam mo na, masasabi kong nitong mga nakaraang araw, mas naging totoo ito para sa akin. Pero hindi ito tumatak sa akin. Hindi ko ito kontrolado, kaya hindi ako nag-aalala sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Ano ang pakiramdam na malaman na posible pala ito? May posibilidad na ma-trade ako? Parang ganun talaga. Pero bilang isang taong, ibig kong sabihin, binuo mo ito kasama sina Steph at Clay. Pero balang araw matatapos din ito. Maging ito man ay tumagal ng 1 o 2 araw o umabot man ng 1 o 2 taon, tiyak na matatapos at lilipas din ito balang araw. Kailangan mong tanggapin yan. Alam mo, hindi ko ito mahahawakan habang buhay dahil hindi ako pwedeng maglaro ng basketball forever. Matatapos din ito balang araw. Gano'ng kakasabik para sa Huwebes pero alam mo na para sa kahit anong uri ng resolusyon. Hindi naman. Ibig kong sabihin, hindi ako ganoon. Pagkatapos ng deadline. Huwebes. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-aalala tungkol sa deadline. Hindi ako nag-aalala tungkol sa deadline. Kaya sa palagay ko, kung mayroon man pagdating ng Huwebes sa anumang paraan, titigil na ang mga tao sa pagtatanong sa akin. Steve, Sabi niya nakausap ka niya tungkol dyan. naging totoo na sa akin. Opo, tama po iyan. Parang, siguro dapat mas mag-alala ako tungkol dito kaysa sa inaalala ko. Hindi naman ako nag-alala, pero sabi ko, sige. Interesante. Parang sinabi niya, kumusta ka na? Okay lang ako, coach. Alam ko lahat ng mga chismis tungkol sa kalakalan at iba pa. Parang kakaiba. Parang, nakakabaliw. Tapos parang tanong niya, paano kaya ito inaayos ni Hazel? At doon na naging totoo sa akin ang lahat. Parang ako, hindi ko pa siya nakakausap tungkol diyan. Hindi ito isang bagay na napag-usapan natin. Doon na naging totoo sa akin ang lahat. Kaya ngayon, habang papunta kami sa laro, kinausap ko ang anak ko tungkol dito. Naisip ko, paano kung ipagpalit ako? Parang sinasabi niya, bakit ka naman nila ipagpapalit? Parang negosyo lang naman. Hindi pa ako na ipagpalit, pero maaari itong mangyari sa'yo. Alam mo, lumabas ka maglaro. Ikaw, Paalam na sa mga kakampi. Tuloy ba ang trabaho sa Huwebes pero sa mga mangyayari sa susunod na 48 oras? alam mo, ito ay isang bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Kaya wala talaga akong kahit anong gabay o manual kung paano ito dapat. Kaya kung may punto na kailangan ko ng magpapaalam na ako. Pero hindi ako... hindi ko alam. Sa tingin ko, ang negosyo ay tulad pa rin ng dati. Alam mo, lumabas ka, maglaro, umuwi, bumalik bukas, lumipad, siguro. Maglaro sa Huwebes, baka sakali, baka hindi. Tingnan natin, kaya naman normal lang ang lahat para sa akin. Pero sa tingin ko, maraming tao ang gustong malaman kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Nalulungkot ba ako tungkol dito o hindi talaga? Kung yan ang pinakamainam para sa organisasyong ito, yan ang pinakamainam para sa organisasyon. Hindi ako, nababaliw na sila sa akin o parang ganon. Parang hindi ko talaga nararamdaman yon. Alam mo kung sinabi mo sa akin 13 kalahating tao na ang nakaraan na papipirmahin mo ako sa papel na ito para manatili rito ng ganon katagal, pipirmahan mo ba ito? Pipirmahan ko agad ito. Kumurap. Kaya ano pa ang dapat kong pag-usapan at alalahanin? Ano ba ang dapat kong ikagalit? Parang 13 at kalahating taon na ako rito. Mas mahaba pa yan kaysa sa malamang na 78% ng mga manlalaro ng NBA ay nasa iisang lugar lang.
At ang lalaking ito mula sa Saginaw ay nasa isang lugar na sa loob ng 13 at kalahating taon. Hindi ko alam kung matatapos ito sa 13 at kalahati, pero kung matatapos man, ang hirap talaga ng larong ito. Ako na ang bahala sa multa, nakakainis naman tong pagtakbo na to. At ang pagtakbo ay, kaya iyon lang ang nararamdaman ko. Alam mo, at hindi ako. Hindi ako nakakatulog ng maayos pagkatapos ng laro, kaya kung hindi ako makatulog ngayong gabi, pangako ko sa inyong lahat, hindi iyon dahil sa iniisip kong na-trade ako. Hindi lang talaga ako nakakatulog ng maayos pagkatapos ng laro. Pero oo, pinagpala ako. Ang swerte ko, alam mo, nagpapasalamat ako. Gaya ng sabi ko, hindi na kinailangang lumipat ng bahay ang pamilya ko simula nang bumuo ako ng pamilya. Hindi ka panipaniwala iyan. Hindi ko iyon ipinagwawalang bahala. Ito ay mga lalaking lumilipat ng tirahan bawat taon. Inililipat ang kanilang pamilya ng 2-3 beses sa isang taon. Kaya naman labis ang aking pasasalamat. Kung nasaan na ako sa karera ko, sa mga pinagdaanan ko rito, gaya ng sabi ko, hindi ko alam kung oo nga ba o ano pa man, hindi ko ginagawa. Makikita nating lahat. Pero kung gagawin man, gagawin talaga. Lahat ng magagandang bagay ay may katapusan sa isang punto. Oo, ganun ang nararamdaman ko. At ganun din ang nararamdaman ko. Dre, maraming nangyayari sa team na ito syempre. At bumaba na si Jimmy, di tiyak ang balik ni Steph. Sa locker room, ramdam ang usap-usapan sa trade. Apektado ba nito ang psyche ng team? Pwede naman, sigurado. Alam mo, sa tingin ko para sa karamihan ng mga lalaki, gagawin nga, alam mo ba? Alam mo, kasi napakawalang katiyakan mo. Parang, hindi mo alam? Ito na ba ang huling pagkakataon mo na magsalita? Ito na ba ang huling beses na makakasama mo ang grupong ito? Parang, kung saan ka maaring mapunta bukas, siguradong ganoon nga. Pero hindi lang kami ang team na nakakaranas niyan. Alam mo, deadline na ng trade para sa 30 teams. Kaya ganun talaga ang kalikasan ng NBA, alam mo ba? Taon-taon ay dumarating ang deadline ng kalakalan. Mas maraming galaw ngayon kumpara sa ibang panahon sa liga. At kaya, oo, sa tingin ko ay tiyak na makakaapekto ito sa pag-iisip ng isang koponan. At maintindihan ko kung bakit iba ang magiging epekto ko sa mga lalaking ito para sa akin. Bumuo na ang karera ko, alam mo na, parang kung titigil na ako sa paglalaro bukas, may karera ka na, naging maayos naman ang sa akin. Alam mo, maraming lalaki sa locker room natin ang nagsisikap pa ring magtagumpay. Kaya gets ko kung bakit iba ang tingin nila rito kaysa sa akin. Pero hindi ko na sinusubukang bumuo ng karera. Sinusubukan ko lang na patuloy na gumaling, patuloy na mag-produce, patuloy na maglaro sa mataas na antas. Pero kung titigil ako bukas, ang nagawa ko na. Alam mo, at isa itong disenteng resume, alam mo. Kaya nakikiramay ako sa kanila, alam mo, dahil minsan akong nasa ika-6 at ika-5 at ika-4 at ika-3 taon. Alam mo, at sigurado akong noon ay iba ang damdamin ko kaysa ngayon. Pero tulad noong ika-14 na taon ko, kung sino ako ay kung sino ako. Alam mo, baka pwede akong bumuo ng isa pang all-defensive team or kung ano paman para patuloy na maidagdag sa resume. Pero parang ganun na nga yun, alam mo na. At hindi na ako nasa mode ng pagpapaunlad ng aking karera. Alam mo, sinusubukan kong mag-sustain, gumaling, maglaro ng maayos at lumapag ang eroplano, alam mo na, ng maayos. Alam mo, maayos na paglapag ng eroplano at yun ang layunin ko. Kaya, nakakaapekto ito sa pag-iisip syempre at naiintindihan ko kung bakit. Pero medyo iba lang para sa akin dahil nasa ibang lugar lang ako sa aking paglalakbay. Kailan? Ikaw, kapag tiningnan mo ang katotohanan na yon ang nangyayaring daldalan,